Yo, what's up guys? Another solar video tayo. So this time gagawa ulit ako ng solar setup na 6 volts second attempt. So unang video ko ganito yung ginamit ko. Step down DC module LM2596 DC to DC. So pwede niyang pababain less than 12 volts yung volts na dadaan sa setup. Then ito, nakita ko to sa Shopee din. Mas effective siguro to. Tatry ko ngayon. Ito kasi kapag wala nang sikat yung araw, meron pa rin voltage na bumabalik papuntang solar panel na which is hindi dapat. So ito sabi hindi daw. Gusto kong i-try ngayon. Lagay ko yung link sa description. Kaso ito is nasa gitna. So hindi siya pwedeng iikot-ikot lang yung kable. Kailangan kong ihinang. So bumili rin ako ng panghinang. Ito 220 volts na panghinang. Yung dati ko kasing ginagamit na 6 volts panghinang is mas mabilis pang umiinit yung ulo ko kumpara doon. Kaya bumili ko isa. Brand Mitsushi. So hindi sponsored pero baka naman. Gusto ko rin yung kulay niya pula, black red. Gusto ko yung black red na kulay. So unang rin gagawin is lagyan to ng kable. Nakalagay dito yung mga kailangang pag-connectan. S solar, B battery, L load. Obvious naman since may label na siya. Ito pala. Solar, battery, L load. Nakalagay na rin kung minus plus, so self-explanatory na lang. Nakuha ko to walang kasamang module o walang kasamang manual instruction. So kapa-kapa. So hihinang ko siya. Try natin. So ayun, after 20 minutes ng paghihinang, fast forward ko lang sa video. Pero ito yung kinalabasan. So ang lakas na ito. Ang lakas na makahinang. Doon di lang talaga ako marunong kaya ganito yung kinalabasan. So meron kayong tips dyan, share nyo naman, baka naman. Pero pwede na siguro to. Basta pula sa positive, black sa minus. Then kabit na natin siya sa mga components. So ito yung mag-act as solar charge controller nya. Ganito lang kaliit para sa 6 volt setup. Then kabit natin sa battery. Same battery pa rin gagamitin natin. Yung 6 volts na battery. Tsaka yung 9 volts na solar panel. Try natin kabit. And ito na yung solar battery, nakakabit sa charge controller na sobrang liit, connector at yung solar panel. Kasi yung araw is wala pa masyado kasi maaga-aga pa, alas 7 pa lang. So try ko itong mga gantang hali, dito lang muna to. And tingnan natin kung mababago yung reading ng voltage na 3.94. So balikan ko ito mamaya. Bye. And ayun na nga, katarika ng araw, kitang kita. Sobrang init ng bintana. And yung battery kasal ko nagcha-charge 6.22 na. So kanina 3.9 something siya. And nagcha-charge na siya. So ito yung solar nakatapat sa araw. So mukhang okay, mas okay to. Then tinetesting ko rin yung volts niya dito. Sa ayun. Reading 6.7. So okay, mas okay tong controller na to kumpara na sa ginamit ko na una na step down DC. Then meron din tong outlet para sa load. Ito. So gagamitin ko to pang charge dun sa mosquito killer para hindi nyo gaano kainin yung battery ng ibang solar panel ko.
And so ayun na nga, naikabit ko na siya sa bubong. Ito yung kable niya. So meron na akong total of 1, 2, tatlo lang. Tatlo sa solar panel. Ito papunta dun sa mosquito killer sa sulok. Tapos tatlong solar panel sa bubong. So yung isa is ito, yung kakakabit ko lang na 9 volts. Nakakabit siya dito sa maliit na charge controller. Ito yung ginawa natin ngayon. Then papunta sa battery na 6 volts. At ang karga niya ngayon ay ito, 6.2. Then ito. So okay na. So ngayon charge ko muna yung mosquito killer dito. Then pag bumayang gabi lilipat ko na siya dito. Then okay. Ang napansin ko is ito pala, itong charge controller. Gumagana lang yung load niya kapag wala nang nagcha-charge mula sa solar panel. So okay to pang gabi sa mga ilaw sa gabi, pang dim light. Kusa siyang bubukas kapag wala nang nagcha-charge sa mula sa solar panel. So okay. So hintayin na lang natin mapuno to mamayang gabi. So far okay naman, and post ko na lang sa screen kung magkano yung nagastos, and links sa description. So maraming salamat sa panonood. Bye.